Nakakatawa talaga. Imagine, we even traveled all the way to San Vicente just for that simple poem? Natatawang kwento ni Jane kay Lance habang kumakain sila sa labas. Naikwento niya kasi rito na noong Monday Thursday ay nagpunta silang magkaibigan sa Pampanga para hanapin ang Bessie Magic. Anong kinalabasan ng tula? Wala pa. You still need to wait a week. Ganun pala yun? May sinagot ng dalawang personal questions si Risa. After a week, ay i-deliver na raw ito sa school namin. Buti naman at meron silang deliver services. Dati kasi wala yun eh. Ano naman daw ba yung dalawang personal questions? Let me see kung na-recall ko pa. Saglit siyang napaisip. Honey, one of the questions goes like this. What is one unforgettable moment in your life that has a great impact on who you are today? And the other one was just simple. Describe love the way you have experienced it. Ano na naman daw ang sabi ni Risa? Curious na tanong ni Lance. Ayun, tinanong nga namin si Donna pero ayaw sumagot ng bruha. Madrama raw ang isinulat niya kaya ayaw na niyang ikwento pa. Hintay na lang daw namin ang kalabasan ng tula. Ano nga pala ang pangalan ng may-ari ng store? Bessie Villar. Ang store niya naman ay Bessie Magic. But you know, honey, humanga ako nung mabasa ko yung ibang mga tula niya. Kasi nasabing naging successful ang mga love story sa likod ng mga iyon. I am really looking forward to going back there and buying myself a copy of her poems. Gusto kong kolektahin lahat. Pahayag niya. Sa'yo lang pala parang nakakuha na siya ng suki. Nangingiting sabi nito. Talagang na-impress ako sa mga tula niya. So, ngayon naniniwala ka na ang tula niya ay talagang naghatid ng swerte? Not really. I just impressed with her poems. Kung nagiging way ang tula niya para magkatuloy ng dalawang magsing-irog, ay isang bagay na hindi pa naman nakikita ng dalawang mata ko kaya ayaw ko muna maniwala. So, tapos ka na ba kumain? You want the dessert to be served? Pag-iiba nito, na hinihimas-himas ang tiyan. Oo, gusto ko na matikman ang leche flan nila. Tinawag nito ang isang waiter at sinabing isilbi na sa kanila ang dessert. Wait honey, mag-CR lang ako sandali. Kapag kuwan ay nagpaalam ito. Okay. Tumayo ito at iniwan ang cellphone nito na nasa ibabaw ng mesa. Habang hinihintay niyang i-serve ang dessert ay tumunog ang cellphone ni Lance. Kinuha niya iyon at tiningnan kung sino ang tumatawag. It was Lucy. Sa inis niya ay pinindot niya ang button para i-reject ang call. Busy tone na lamang ang naririnig ni Lucy dahil hindi niya tinatanggap ang tawag nito. Maya-maya ay narinig niya naman niyang tumunog ang cellphone na yon. Talagang makulit ang babaeng ito Naiinis na sabi niya sa sarili niya. Pagtingin uli niya sa cellphone ay napagtanto niyang text messages lang iyon. Nagtitempt siyang tingnan kung kanino galing ang message. Hanggang sa hindi na siya nakatiis at binuksan ang inbox. It was Lucy again. Binasa niya ang message nito. Are you free tomorrow night? I would like to invite you for dinner. Sabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba? Ang landi ng babae talagang to. Sobrang inis ay binura niya ang text message. Maya-maya ay tumawag na naman ito kung kaya't walang tigil na pagre-reject ang ginawa niya para pulos busy tone lang ang marinig nito sa kabilang linya.
Hindi niya namalayan na kanina pa pala nakatayo sa harap niya si Lance at pinagmamasdan lang siya. Natigilan siya. Umupo muna ito bago kinuha sa kanya ang cellphone at chinek ang call register. Lucy was calling me up? Bakit na-reject mo? Naramdaman niya ang galit nito dahil sa sobrang seryoso ang mukha nito. I've read her text messages that she's inviting you for dinner tomorrow. Gusto kitang ilayo sa mga pang-aakit na sayo. Mahinang sagot niya. My God, Jane! Lucy Choi is a client of my company. Dahil inahatid ko siya sa bahay nila noong araw na nasaraan siya, ay sinabi niyang babawi siya sa pamamagitan ng isang dinner. I even asked her kung pwede kitang isama and she said yes. I think I've had enough of your immaturities. Halatang pigil ang galit na sabi nito dahil baka makaagaw sila ng atensyon mula sa iba pang kumakain sa restaurant. Immaturities? Iyon ba ang tawag mo sa kagustuhan kung malayo sa problema ang relasyon natin? Alam mo yan ay hindi ko gusto sa'yo. You always give justifications to your actions na kung susuriing mabuti ay mali. Tinatakpan mo ang mga magandang paliwanag ang hindi tamang ginagawa mo. Kahit ano pa ang dahilan, the fact that what you did is not right. Parang sinasabi mo ring okay lang ang pumatay kung masamang tao naman ang papatayin. Sumandal ito sa inuupuan at muli namang huminga ng malalim. Let's go home, Jane. I'm beginning to find our relationship very tiring. Nalulungkot siya sa narinig. Gusto lang naman niyang ipaunawa kay Lance na mahal niya ito. And she would not want other woman to take him away from her. But she did not cry in front of him. Isa lang naman iyon sa marami ng hindi nila pagkakaunawaan. As always, maghihintay pa rin siyang lumamig ang ulo nito at puntahan uli siya sa bahay para suyuin at amuin. She used her only weapon every time they had a petty quarrel. Her silence. Naunang tumayo si Lance at nakasunod lang siya sa likuran nito habang palabas sila ng restaurant. At habang nagbabiyahe sila pa uwi, gusto niyang umiyak. Because her silence was matched by an even more silent treatment from him. Pagkahinto ng sasakyan sa harap ng bahay nila ay bumaba na siya at hindi na tiningnan pa ito. Narinig na lang niya ang pag-alis ng sasakyan nito. Sa pagkakataong iyon ay iba na ang dating sa kanya ng mga kilos at mukha ni Lance. Parang galit na ito. Hindi makatulog si Jane. Did she blow in this time? Ang intensyon ba niya ay para mapanatili ang kanilang relasyon at naging mitsa para masira iyon? Namalayat na lang niyang tumutulo na ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Parang alam pa niyang huling sinabi ni Lance, I'm beginning to find our relationship very tiring. Pinunasan niya ang mga luha na marinig ang pagkatok ng kanyang mama, pero hindi siya tumayo. She wanted to be left alone. Ilang segundo rin kumatok ang kanyang mama bago ito tumigil. Inakala siguro nitong tulog na siya kaya hindi na siya pinagbuksan pa ng pinto. She just didn't want her mom to see her face full of tears. Nakatulog siyang may takot sa dibdib, ngunit pilit pa rin siyang umaasa na bukas na umaga ay gigisingin uli siya ng mami niya para sabihin nasa labas si Lance at naghihintay sa kanya. Subalit kinabukasan ay walang Lance na naghihintay sa kanya. Naligo siya at inisip na lang na hindi rin siya matitiis nito. Ilang araw lang ay tatawag na ito sa kanya at okay na ulit sila.
Nagpalipas muna siya ng isang oras bago bumaba. Ayaw niyang makasabay sa almusal ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Baka mapansin lang ng mga ito ang pamumugto ng kanyang mga mata. Hinintay muna niya magsipag-alisan ng bahay ang mga kasambahay. At ang natira na lang ay ang kanyang mami. Tumungo siya sa kusina at mag-isang nag-almusal. Nakakalungkot din dahil hindi na naman niya kasabay si Lance na mag-almusal. Itinatanong ng daddy mo kung nag-away na naman daw ba kayo ni Lance. At hindi siya dumating kanina. Sabi ng mami nito. Kaunting tampuhan lang, mami. Mga ilang araw ay susuyuin na naman niya ako ulit. But not always, Jane. Kung ang pagbabasehan ko ay ang kinukwento mo noon sa akin na nagiging dahilan ng tampuhan ninyo ni Lance, ay masasabi kong you are being childish to him. Kung hindi ka magbabago, anak, ipagdasal mong makatagal si Lance sa mga attitude mong ganyan. Hindi sa lahat ng oras ay palagi na lamang magpapakumbaba sa iyo si Lance. Paano kung maisipan niyang turuan ka ng leksyon this time? Mami, why are you saying that? Hindi mo naman alam kung ano pinag-awayan namin. Umupo ito sa tabi niya. Okay, tell me. Kung ano yon at natitiyak ko, ikaw na naman ang may kasalanan. Napilitan siyang ikwento rito ang ugat na pinag-awayan nila ni Lance. Hindi tama ang ginawa mo, anak. Kahit tingin mo ay nag-declared ang babaeng iyon sa kanya, ay hindi pa rin ibig sabihin na walang mali sa ginawa mo. Paano kung iurong ng babaeng iyon ang project na iyon kay Lance? Alam mo, pangarap iyon ni Lance. Did you not consider that losing that project would mean losing a lot for Lance? Dahil pangarap niya ngayon, di ba? Kung magkatuluyan kayo ay isa ka rin naman sa makikinabang sa mga panaghirapan niya because you will be a family to him. Did I lose him this time, Mommy? I don't know, Jane. Kayo lang ni Lance ang makapag-ayos ng problema ninyo. Ang sa akin lang ay nagpapayo ako bilang magulang mo. Huwag mo na antayin na mawala pa sa iyo si Lance. Pero hayaan mo siyang magdesisyon. Huwag mong iligta sa kanya ang mga dapat na ikilos niya. Let him decide what is right in a particular situation. Tingnan mo, dahil ayaw niya na masira ang work relationship niya sa Lucy na yon at ayaw rin niya mag-away kayo, he was even tagging you along to that dinner. Sa tingin ko ay tama ang naisip na iyon ni Lance. Bukod sa mapagbibigyan na siya ni Lucy, ay hindi pa magsiselos dahil isasama ka niya. What do you think should I do, Mommy? Hindi na niya naubos ang kanyang pagkain dahil nawalan na siya ng gana. Ano bang magandang gawin kapag nagkakamali ang isang tao, Jane? Tanong nito bago ito tumayo at iniwan siya sa mesa. Magsasorry po ako agad kay Lance, Mami. Pupuntahan ko po siya. Kinuha niya ang baso sa harap niya at diretsong ininom iyon bago siya tumayo.